Sa 12 taong pagsisilbi bilang Santo Papa, inilapit ni Pope Francis ang simbahan sa iba't ibang sektor. Hindi rin siya nangiming magsalita tungkol sa mga isyung ng lipunan. Ating saksihan. Hinirang na ika-266 na Santo Papa noong 2013. Fratelli e sorelle, vi lascio grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me. Ipinanganak si Jorge Mario Bergoglio sa Buenos Aires, Argentina noong December 17, 1936. Unang leader ng simbahang Katolika na mula sa Latin America. Unang Santo Papa na hindi taga-Europa. Unang Jesuit Pope at unang Santo Papa na gumamit ng papal name na Francis. Isinunod niya ito kay Saint Francis of Assisi na kanya raw inspirasyon dahil sa payak na pamumuhay at paglilingkod sa mahihirap. Malapit sa tao si Pope Francis at bukas ang puso kanino man, kaya People's Pope ang bansag sa kanya. Sa loob ng 12 taon, ipinamalas ni Pope Francis ang di matatawarang pagmamahal at pagmamalasakit sa iba't ibang sektor, gaya sa mga kababaihan. Anzi, la donna, lo dico sempre, e questo l'ho detto, è più importante degli uomini, perché la Chiesa è donna, la Chiesa è sposa di Gesù. Mga katutubo. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Mga migrante. Un modo di risolvere il problema delle migrazioni è aiutare i paesi da dove vengono. I migranti vengono per fame o per guerra. Mas naging bukas din ang Santo Papa sa mga membro ng LGBTQIA+ community. Non è giusto, le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Dio li vuole bene. Dio li accompagna. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Pati na sa mga atheist. Anya, the Lord has redeemed all of us, even the atheists. Advocate of peace si Pope Francis, na hindi nangiming maghayag ng pagkontra sa gera ng Russia sa Ukraine. In nome di Dio vi chiedo, fermate questo massacro. Popolo ucraino, per la pace che da tempo chiediamo al Signore. Nagbigay boses din siya, kahit sa mga di kapananampalataya, tulad ng mga taga-Gaza na naiipit sa gera ng Israel at grupong Hamas. Hanggang sa huli nga, ceasefire ang kanyang panawagan. Sa 12 taon niya bilang Santo Papa, mahigit 50 bansa ang kanyang binisita, kabilang ang Pilipinas. Naging kauna-unahang Santo Papa rin si Pope Francis na bumisita at nagmisa sa Arabian Peninsula. Credo che non è giusto identificare l'Islam con la violenza. Questo non è giusto e non è vero. Ho avuto un dialogo lungo. Bilang leader ng simbahang Katolika, sinimula ni Pope Francis ang paglilinis sa mismong Vatican, kung saan pumili siya ng 8 kardinal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo para tumulong sa kanyang gumawa ng reforma. Karamihan sa kanila dati nang kritikal sa mga operasyon noon ng Vatican. Tiniyak din niya ang transparency kontra sa umano'y korupsyon sa Holy See. Progresibo man ang turing ng ilan kay Pope Francis, hindi nagbabago ang posisyon niya sa ilang usaping kontra ang simbahan, gaya ng abortion at death penalty. This conviction has led me from the beginning of my ministry to advocate on different levels the global abolition of the death penalty. Pero hindi naging mapanghusga si Pope Francis. Por favor, a los sacerdotes, no se cansen de perdonar.
sean perdonadores. No se cansen de perdonar, como lo hacía Jesús. At lalong hindi mapangmataas para hindi matanggap ang mga puna o aksyonan ng mga kasalanan ng liderato ng simbahan. Ang 12 taong pamumuno sa simbahang Katolika ni Pope Francis nag-iwan ng malaking marka hindi lamang sa mga Katoliko kundi maging sa iba't ibang relihiyon, sektor at nasyonalidad.